Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-34 o huling linggo sa karaniwang panahon at tinatapos natin ang linggong ito sa pagdiriwang ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan o Christ the King. So ito ang hudyan ng pagtatapos ng kalendaryo na pangliturhiya ng ating simbahan. Si Kristo ang hari, si Kristo ang simula, si Kristo ang katapusan. Bilang hari sa ayaw at sa gusto, kilalanin man siya o hindi ng mga tao, siya po ay ginawang hari ng sanlibutan. Kaya ngayon, ang pagpapaalala sa atin ng simbahan na muli nating kilalanin pa at muli natin tanggapin si Kristo sa ating buhay bilang hari. At alam naman natin na kapag ang hari o kung may hari, yan ay ating sinusunod. At dapat sundin kung ano man ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga pinag-uutos, dahil malinaw ang pagkahari ni Kristo ay para sa ating kaligtasan. Hindi naman niya ipinilit ang kanyang sarili na tawaging hari, kundi ito ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama, pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanya, at nararapat lamang na siya ay kilalanin. Kung hindi siya kikilalanin ng mga tao, ang tao na rin mismo ang pumili ng kanilang kaparusahan. Pero sabi nga din, doon sa mga taong nanatiling, nananalig sa Kanya at kumikilala, makakasama sa paraiso. Pero maganda po dito sa ating narinig na ebanghelyo, sunod-sunod yung mga tao, nandyan yung mga kawal, nandyan yung mga Pariseo, mismong Hudyo, kapwa Hudyo, nagsasabing, kung ikaw ang hari, iligtas mo ang iyong sarili. Ganun din, no? Sabi, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Nililibak siya ng mga tao habang siya po ay nakabayubay sa krus. Habang siya ay nakapako sa krus, no? Pag titinan niyo po yung krus, no? Yung sitwasyon o yung kalagayan, tapos lilibakin ka pa,
pero sadyang matatag si Kristo. At ito yung ipinapakilala sa atin. Pero dito, gusto ko po kayong anyayahan na ang pagkahari ni Kristo ay nagdudulot ng kaginhawahan sa tao. Pwedeng-pwede niyang gawin, pwedeng-pwede niyang pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao na iligtas mo ang iyong sarili, di ba? Ikaw ang Mesiyas, makapangyarihan ka, kayang-kaya mo, iligtas mo ang iyong sarili. Pero ang tunay na hari, hindi sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kapakanan ng ipinagkatiwala sa kanya, kapakanan ng sanlibutan. Yun ang tunay na hari na dapat pamarisan ng mga taong pinipili at itinilagang mamuno sa bawat bayan, sa bawat lugar na kanila pong nasasakupan. Sa ngayon, sa sitwasyon din natin, dahil bakit nagkakagulo ang ating bansa? Dahil marami ang gusto sila ang kilalaning hari. At marami ang naghahari-harian. Kasi iba, kapag ikaw ang hari, mapapasunod mo ang lahat, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang kayamanan, nasa iyo pa rin ang kasikatan. Kaya maraming natutuksong maghari-harian. Ulitin ko po, no? Ang paalala sa atin, ang pagkahari ni Kristo ay magdudulot ng kaginawahan. At ang iniisip niya, ang kapakanan ng mga tao. So ngayon, itong mga taong naghahari-harian, na wala ng ibang inisip, kundi ang kanilang sarili. Inuuna ang sarili. Inililigtas muna ang sarili. At itong mga naghahari-harian sa ating bayan, sila ang nagdudulot ng pabigat sa buhay natin. Kaya nga, hindi si Kristo ang dapat nating pababain sa krus. Hindi si Kristo ang dapat nating sinasabihang, iligtas mo ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. Ang dapat nating sabihan, yung mga taong ayaw bumaba sa pwesto at naghahari-harian. Kaya nga, di ba, kung yung ating sitwasyon, bakit gusto maghari-harian? Bakit ayaw alisin ang dynasty? Bakit ayaw aprobahan? Kasi dapat yung anak ko ang susunod. Dapat yung kalahi ko ang susunod. Dapat yung kamag-anak ko ang susunod. Dapat buong angkan namin. Pero minsan, talagang maraming tao pa din ang mas kinikilala ang pagkahari ng mga tao kesa sa Diyos. May mga lugar na buong pamilya sila ang nasa pwesto. Anong lugar ba ang kilala niyo? Anong lugar ba ang alam niyo? Mula sa lolo, sa tatay, sa pinsan, sa kamag-anak, lahat na sila. Kaya, imbis na magkaroon ng council meeting, ano nangyayari? Family gathering. Lahat nasa kanila na. Sa kanila ang pwesto, pati ang project sa kanila rin. So kanila din ang pondo. Sila ang mag-propose ng project, sila din ang mag-a-approve ng project, sila din ang kukuha ng budget. Pero gusto nilang mag-ari-arian sa lugar. Pero tinan mo yung lugar, tinan mo yung mga nasasakupan, mahirap pa rin. Pero sila, mayamang-mayaman na. Kaya lang, sadyang yung mga tao, medyo, hindi ko alam, kung mahina ba ang pag-iisip o sadyang natatakot sa isang pamilya na naghahari-harian sa kanilang lugar. Pero ganun pa man,
sana po makakuha din tayo ng katapangan sa araw na ito sa pakikinig natin sa pagdiriwang ng kapisahang ito ng pagkahari ni Kristo. Si Kristo lang ang dapat nating kinikilala. At ang ating paglilingkod, ang ating pagsusumikap na maging mabuti sa ating kapwa ay nakasalalay o nakabase sa mga aral at turo ni Kristong ating kinikilalang Hari. Amen.